complete! Millennium complete! Para go ahead! Para go! Una na talaga po! Una na talaga! Sabay! Sabay! Good morning! Payaman na ba? Gwapo ba si Roy? Iba na ng pera, brother. Sino ang first time na sa restaurant? First time, hiya. Ang dami Di ba unang simula ng taon, marami kayong nandito dito. Thank you very much for attending our seminar. Nag-enjoy ba kayo? Okay ba yung products? Okay ba yung negosyo? Di ko lang, may nabanggit yung scholarship tsaka yung foundation. Nabanggit ba yung scholarship? Meron. Yung foundation, nabanggit ba? Tumutulong din tayo sa maraming mga nangangailangan, na mahihirap. Di ba, nabanggit na ni Roy, as of today, we have created more than almost 700 na millionaires na. In the span of 7 years, almost 700 na millionaires. Ibig sabihin, every year, we're creating 100 millionaires. Every week, we're creating 2 millionaires per week. Actually, at the rate we're going right now, hindi na 2.5 na. So, kunwari, ikaw yung unang milyonaryo, ikaw yung pangalawa, kalahati pa lang. At pasensyahan mo na, kalahating milyonaryo ka pa rin. Sito yung linggo-linggo, 2.5 ang nagiging milyonaryo. Diba, dead mo pa yung Itbulaga, tsaka yung Tandigtan pinagsama. Walang tsambahan, hindi ka gigiling. Hindi ka hihiyain, hindi ka pagtatawanan. Dire-diretso mo yung business sa sa gusto mo, magiging milyonaryo. Okay ba yun? So, para kung this week, dalawa rito, dalawa. Okay, huwag ka maingit kasi next week, dalawa naman dito. Diba, huwag ka lang kukurap, next week, dalawa naman dyan. Malampasan ka, magbabalik din ulit sa'yo. Diba guys, yung iba nagtatanong, Dok, ang dami ng maging milyonaryo. 700 na. At ang nakakatuwa, sa 700 na naging milyonaryo, 80% dyan, staggering 80% masa. Dok, anong masa? Magsasaka. Totoo, mangingisda. Diba? Magbabalot, tambay sa kanto, lahat ng uri ng driver, isa-isahin natin, pedicab, tricycle, taxi, jeep, bus, conductor, barker, naging milyonaryo sa global. Si Tio Barker, anong educational attainment para maging barker? Wala diba? Basta may boses ka, pwede kang barker. Isipin mo, kung yung barker naging milyonaryo, ikaw pa kaya? Tignan yung katabi mo. Pag yung katabi mo, pwedeng maging barker, pwede maging milyonaryo. Tama mo ba? Yung iba sa survey, Dok, di ba, magbabarker ako, galing ko mag-English. Sample nga, ha-ha. Ha-ha, hamahapya. Bakit? Taga-consume Guys, yung isa naging milyonaryo, si Leo Cabuyat, taga-Bohol. Grade 5 lang ang narating, pero ngayon kumikita ng 400,000 a month. Grade 5 ang narating, pag yung pinag-English mo, dudugo ang utak. Magkukonvulsyon. Hindi ko nagduduro. Diba, year 2011, during 2011, Leo was already earning around 200,000 pesos per month. I called up Leo, sabi ko, Leo, nakaka-inspire kasi yung story mo. Binili kita ng, taga-Bohol kasi, binili kita ng ticket pa Manila. Meron kaming maliit na gathering, mga 3,000 atin sa Crossroads. Pwede ba ikwento mo yung buhay mo? Kahit mga 30 minutes lang. Ikwento mo, paano ka naging nagsimula, paano mo ginawa ng paraan yung 7 years, paano ka nagsimulang mag-recruit, paano mo maki yung grupo mo, paano mo sila naturuan. Kwento mo lang. May kausap ko. Sabi na, pag ako, kwento, Tagalog o Englishman. Sabi ko, parang kaya mo mag-English Sabi ko, siyempre Tagalog. Sabi, Dok, di ba pwede Bisaya? Sabi ko, pag Bisaya, hindi ka namin naintindihan. Sabi, Dok, hirap man ako mag-Tagalog. Sabi ko, nabili ko na yung ticket Nakabuka na sa hotel. Punta ka na. Punta na mo. Pagpunta nga crossroad, jump pack, 3,000 ang umatid. Salita siya, halos 1 oras. Wala kami naintindihan. Yaman mo dito, pumunta ka sa YouTube, type mo, Leo Cabuyat and Global. Yung makikita ka ron. Crossroad, nagsasalita siya. 50% na salita niya, Bisaya. 50% Tagalog. Parang kinakapa-kapa namin sinasabi niya.
Well, that was year 2011. He was making 200,000 pesos a month, nakapag-zero. Pero ngayon, kabibili na ng bagong-bagong Fortuner kasi kumikita sila kalahating milyon buwan-buwan. Sabi niyo, tricycle driver, nakapag-zero na, naka-Fortuner pa. Diba? Samantala ikaw, ang galing mo mag-English, Cadillac. Adilakad. 20% ng maging milyonaryo, guys, professional. Doktor, dentista, abogado, engineer, teacher, clinical instructor, parang sa record, clinical instructor, diba? Dapat mas maraming naging milyonaryong masa kaysa professional. Diba? Kayo na sumagot. Kasi ang professional, meron pang konting pride. Engineer ako eh. Ba't ako sasali sa ganyan-ganyan, palapalakpak? Iyo. Bank manager ako, Duki. Ang dami nangyayala sa akin. Diba may mga tauhan ako, tapos sasali ako dyan, parang kulto. Diba? Tanong mo, bank manager, magkano ba sweldo mo? 30,000. Magkano inuhin mo? Wala. Lahat, puro pambayad ng utang. Laki nga ng sweldo mo, guys. Remember, it's not how much you earn. It's how much you save. Sumisweldo mo ng 100,000 a month. Pagdating ng pera siya, binabawas yung utang, credit card, bunday. May natitira wala. O bali wala nga kita ng 100,000. Paano kung magkasakit ka ng 2 buwan? Paano yung gastosin mo 100,000? E di wala kang pambabayad doon. Nagagasa mo ba? So with what we're doing, we're promoting entrepreneurship. Tinuturuan namin maging negosyante yung mga tao. Kahit wala kang background sa negosyo, kami magtuturo sa'yo. Hindi mo naisipin kung ano product. Hindi mo naisipin paano inventaryo. Hindi mo naisipin paano marketing. Paano commissioning. Bakit ginawa na namin lahat para sa'yo? Sa hera 8,000. Sasama ka na lang. Mas malali po ba yung gano'n? Isipin na gano'n kadali. 700 naging milyonaryo. Yung iba hindi pa milyonaryo pero unti-unti nang nababago yung buhay. Maganda ba ba na lang? Guys, the goal of the company is to create 50,000 Filipino millionaires. Yung iba hindi nakapaniwala. Bakit? Dito 700 nga, hindi ko mapaniwalaan kung paano nyo ginawa. 50,000 pa kaya? Dami naman yun. Sipin nyo kung 50,000 kayo, kasama, hindi kasama? Problema yun. Sipin nyo kung lahat kayo milyonaryo, saan kayo magpapark? O diba, nag-direct sa akin ng Red Moses Galleria, lahat doon kayo nakapark. Kaya nakaparado lahat ng sasakyan nyo sa baba, sa ADB. Problema yun. Pero sa tingin nyo, posible ba itong 50,000? Yes. Yung iba, duda na naman. Doon pa paano nangyari yung 50,000? Ang dami niya. Guys, ang pangalan ng company is AIM? AIM? Hindi AIM Ortigas. Kung AIM Ortigas, medyo mahihirapan tayo sa 50,000. We're not even AIM Pasig. We're not even AIM Philippines. We're not even AIM Asia. We're AIM Global. Pag sinabi AIM Global, may bansa ba pinag-uusapan? Okay, tingnan nyo. My goal for today is to let you realize that this is very, very possible. Na pag ito nangyari, posibleng kasama kayong lahat doon, pati yung mga kamag-anak nyo. Okay lang ba ipaliwanag ko na paano? Diba? Nag-1 year scenario ba si Roy? Nag-1 year scenario. Ngayon, bago ko mapakita sa inyo yun, ito yung tawag ko, what if? Sa Tagalog, ano kaya? What if scenario? What if number 1? Mag-join ka. Diba? Magkano yan? 8,000. Sabi ng 80. Sabi nga nga, pag gusto, labing may paraan. Pwedeng gawa ng bahala ka na kung paano gagawa ng paraan. Pag ayaw mo, siyang katutak ang diba? Ayaw ko na in global. Bakit? Mag-aartista ako eh. Ayaw ko na in global. Bakit? Magpupolitika ako eh. Bahala ka na magbigay ng alibay. Maraming dahilan. Pero pag gusto, pwedeng gawa ng paraan. Okay nga, ginawa na ng paraan. Number 2, what if sa dinami-dami ng friends mo, mag-refer ka ng dalawa? Kaya ba? Dalawa kaibigan. Isipin mo, ang dami mong kaibigan sa Facebook. Taas na kami ng Facebook. Diba? Ilan ang friends mo sa Facebook? 1,000? Itsura niyo yung 1,000? 1,000! Ang hihingi ko, dalawa lang. Posible ba yung dalawa?
O what if, siyempre may dalawa kang kaibigan na sumali. Kaibigan mo yun eh. Tulungan mo yung dalawa, makakuha rin ng tig. Dalawa, tulad mo. What if gawin mo yan, step 1, 2, 3, during your first month of doing the business? Ganun, January 2013. Kaya ba yan? Yes, dyan ang January, ikaw sumali. Pumuha ng dalawa na, sasali din. Tapos yung dalawa, since kaibigan mo to, tutukan mo. Sa tulong ng upline mo, sa tulong ng company, tulungan yung dalawa, makakuha ng tig. Dalawa. Yan ang gagawin mo on your first month. Number 4, ito yung gagawin mo on your second month. Ito gagawin mo ng January, ito gagawin mo ng February. Ano gagawin mo next month? What if next month huminto ka na? Ay, hirap pala yan. Hindi pala para sa akin yan. Ayoko na. Quit na ako. Diba, number 5, worst case scenario, what if na-duplicate yung kamalasan mo? Sabi ng dalawang sumali, on their second month, ayaw na rin namin. Sabi ng dalawa na sumali dun sa dalawang friend, on their second month, ayaw na rin namin. Lahat ang ginawa, puro 1, 2, 3 lang, sumali. Kumuha ng dalawa. Yung dalawa, tinutukan makakuha ng dalawa. Lahat, on the second month, quit na. Maliwanag mo ba? Yun ang na-duplicate. Sa dinami-dami na pwedeng na-duplicate, pati yung pag-quit, pati pag-ayaw, na-duplicate din. Okay, sino yung mga hindi pa kasali? Yung serious naman, hindi pa kasali. Mamanong name. Pam, okay na ba gamitin ito example? Lahat ng ginagamit ito example, ayaw ko ba, nagiging milyonaryo? Tuloy natin, Pam. Tuloy natin, para ayaw mo eh. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January 2014. Ano na kaya itsura ni Pam? Pam, may asawa na? Wala pa. Malamang next year, pwede na, no? Pwede na. Diba? What if nangyari kay Pam to? Review. Nag-join si Pam. Nag-refer ng dalawa. Ayun, nag-refer ng dalawa. Yung dalawa, tinutok sa tulong ng upline ni Pam. Kayo nag-grupo ba? Sino ba yung ko sa'yo? Pinsan mo. Okay ah. Pinsan, kayo nag-grupo. Noemi Tejada. Okay, si Noemi Tejada is one of the company direct. Malupit na leader yun. Si Noemi Tejada, full-time, nag-qualify yun sa US trip last year, kasama namin sa Hong Kong. Kasama namin sa Hawaii, sa Las Vegas, sa LA, sa Sanford. Okay, sa tulong ng grupo ni Noemi, sa tulong ni Pinsan. Okay, yung dalawa, tinutukan nyo para makakuha ng team. Dalawa. Okay, 4. Naging 4, check na rin to. Check 1, check 2, check 3. O, February na. Second month na, naginawa ni Noemi. Ay, kumita na ako eh. Ayoko na eh. Hinto na muna ako. Okay? Yung dalawa, ganun din ang ginawa. Yung dalawa, tinutukan yung tigda-dalawa para makakuha ng team. Naging 8, huminto na yung dalawa. Yung 4, tinulungan yung 8 para makakuha ng team. Naging 16, huminto na rin yung 4. Saan nagpunta? Kasama ni Pam. Yung 8, tinulungan yung 16 makakuha ng tigda-dalawa, naging 32, huminto na yung 8. Lahat sila isang buwan lang nagtrabaho. Sabali, kumuha ng dalawa, yung dalawa tinutukan para makakuha ng tig na dalawa. Second month, hinduan na. Yun ang dinuplicate. Okay? Ang dali mo tutukan yun. Parang kung ngayon, pagsali ni Pam. Okay, laslasan tayo ng pulso, ha? Walang magkukwit. Ano ka ganyan? Sasali ka, sa ayot sa gusto mo, mamimilit ka. Kukuha ka ng dalawa. Pag may napilit ka ng dalawa, yung dalawa, tulungan mo makakuha ng dalawa. Pag nagawa mo yun, saka ka na pwedeng huminto. Walang iwanan sa ere hanggat hindi nagagawa yun. Paliwanag po ba? O ano nangyari dito? Bilisan na lang natin. Okay, naging 64, naging 128, naging 256, naging 510. Uminto. Naging 1,024, 2,048, 4,096, uminto. After 1 year, si Pam, meron ng 8,000 na mahigit na tao. Pero kilala niya lang, hanggang dito lang. Okay, pag nangyari ito kay Pam, at nangyari din sa inyo, guys, kumita ka na ng 3.6 million pesos or nag-average ka ng 300,000 pesos per month. Pwede o pwede?
pwede na, 300,000 per month average. Uy, konting esap-esap at logic. Baka sabihin mo, wow, 300,000 pesos per month. Dalawa lang yung nirecruit niyo. First month, second month, apat, malamang nakaka-600,000 sa nito. Hindi po. Siyempre yung back ng kita mo, banda rito sa mas maraming tao. Average na lang yan. In 1 year, pumunta ka ng 3.6. Yung bulk ng income mo nandito pwede sa last quarter o sa last quarters, pero yung first quarter mo, 640 pa, hindi pa ganyan yung kita. Dalawa nga, magkano na, 1.5 plus 500 per month, 2.5 lang yan. Nagigets mo ba? Okay, balikan natin yung what if natin. What if, to begin with, inaral talaga ni Pam yung negosyo? Teka, sasawin naman ako eh. Ano ba options ko? Merong 1 head, 7,980 or 8,000, merong 3 heads, diba, 24,000, merong 7 heads. Ito yung pinakamagandang formulation na maximize mo yung marketing plan, 7 heads. Dok, ano ba naman nangyayari pag nag-3 heads? Diba, PAM 1, PAM 2, PAM 3. Pag nag-3 heads, guys, simple yan, nabudoble yung kita with the same effort. Paliwanag mo ba? So, kung si PAM, from the very beginning, nag-3 heads, PAM 1, PAM 2, PAM 3, hindi 3.6 ang kinita niya. Madodoble. This would now be 7.2 million o nag-average siya ng 600,000 pesos per month. Pwede, pwede. Eh, ba't kaya nag-7 heads pa si PAM? Ba't ang nangyayari pa nag-7 heads na triple yung income with the same effort? Hindi ko nasusulat. Kasi nag-double pa lang, may tumutuloy na yawan eh. Baka pag may sinabi yung tribi, ang tagyo sa pader. Okay? Balikan na natin to. What if hindi lang dalawa ang nirefer ni Pam? What if ang nirefer ni Pam, 12? Posible hindi? E ba posible mas malaki dito ang tayo? Tama o tama? Wala kang choice, tama yun eh. What if si Pam hindi huminto on the second month? E ba mas malaki dito pwede kitain? Tama po ba? Ang ibig sabihin, ang sige, January may dala kang dalawa, what if February mayroon ka isa, March mayroon ka isa, April mayroon kang 3, May mayroon kang isa, nanigas po ba? E di mas malaki nito pwede kitain, tama po ba? What if siya, nainikisan ko, hindi rin huminto? Sabi ko, 1 month na magtatrabaho eh. What if sila, ganun din, ika-second month may bit-bit din, ika-third month may bit-bit din, ika-4th, 5th, 6th, 7th may bit-bit din. E di mas malaki nito pwede kitain. Tama. Pam, ano probinsya? Mawag sa Makatwid, ikaw ay isang? No. What if somewhere down the line, hindi nakilala ni Pam? May sumali Ilocano, presidente ng mga Ilocano sa Hong Kong. Posible ba yan? Eh, magbubukas tayo sa Hong Kong next week na. Available lahat ng products. What if sa kanila, may sumali, hindi nakilala ni Pam, presidente ng mga Ilocano sa Singapore. Bukas tayo sa Singapore. We're not talking of people anymore. We're talking of countries to pioneer. Bansa na po ang pinag-uusapan. Guys, year 2006, okay, actually we started September of 2005. Mula po September ng 2005, nagpe-pay-in, pay-out na ho kami. Nagpe-pay-out na kami. September ng 2005. Sa Makatwid, noong September of 2012, 7 years na po kami nagpe-pay out on a daily basis. Tayo yung nag-iisang company sa buong mundo na direct selling networking company na nakakapag-pay out ng daily for the past 7 years. Yung mga billion-dollar company ay yung sa US, hindi nila kaya rin yun. Kasi sila nagsimula monthly payout. Yung iba sa kanila, 20 years na, monthly payout. Tayo yung nag-isang company na pwedeng sa buong mundo, 7 years, daily. Sipin mo, production mo ng buong January, ng buong Monday. In cash mo, Tuesday after lunch, nasa ATM mo na. Hindi
mo kailangan pumunta sa office para makuha income mo. Pumunta ka sa ATM, doon ka mag-withdraw. Niligas mo ba? So, 2006, we started here in the Philippines. Officially, we launched March, pero operationally, nagsimula tayo September of 2005. Pagtalo po ng 2010, binuksan po natin ang Brunei tsaka Singapore. Tanong, may tao po ba sa Brunei? May tao ba sa Singapore? Ang tanong ko kung may tao, hindi ko tanong kung may Pilipino. Bakit? Yung products po ba nakakahiya? Hindi, in short, sa ibang lahi, pwede i-alok? In fact, as early as now, ang dami nang nagtetestimoneng Bruneian, Singaporean about the product. Ang daming nagtetestimoneng Bruneian, Singaporean about the business. Bakit? Kasi yung product, hindi lang pang Pinoy. Mama mo ba? Kasi may company before, sapatos yung product, gawa sa Marikina. No offense. Pag ang product mo sapatos, gawa sa Marikina, may kausap kang Singaporean, pwede mo bang i-alok? Actually, pwede, kaya nakakahiya. Tama mo ba? Kasi may sapatos din sa kanila, baka mas maganda po eh. Diba? Pwede mo ba i-alok sa Brunei? Pwede kaya, hindi nakakahiya. Sa atin, sino gumawa ng product? Nikkei. Billion-dollar company ngayon sa US. More than 4 decades of manufacturing successful experience. Maganda na ba maganda? Year 2011, abay, hindi humihinto, tuloy-tuloy ng expansion, nagbukas tayo sa Taiwan. Nagbukas tayo sa Hawaii. Okay, Hawaii. May tao ba sa Taiwan? May tao ba sa Hawaii? Nung nag-launch sa Taiwan, ako yung unang pumunta. Ang guest ko doon, 1,000. Kay 10% ng umattend, halos 100, Taiwanese. So sabi ko sa mga leader, Brad, paano presentation ko, Taglish ba? O full English para maintindihan ng Taiwanese? Sabi ko, Dok, i-Taglish mo na yun. Sabi ko, paano yung mga Taiwanese? Okay lang, wakyaw. Sabi ko, wakyaw? Ano yung mga wakyaw? Dok, yung mga wakyaw, yan yung mga Taiwanese na asawa ng mga Pinay. So, medyo marunong mag-Tagalog yun. Kung hindi man maintindihan yung Taglish mo, itatranslate na yan ng mga asawa ng Pinay. Sabi ko, talaga maintindihan? Oo, nag-present game ako. Kaya isang oras at kalahati, product, tsaka business, nagugulat kayo mga Taiwanese, gumagano naman. Pag nakakatawa, tumatawa naman. I was surprised. The following day, pagpunta ko rin sa office sa Taiwan, yung nagpo-present, Taiwanese na. Bakit? Elite worker pa nga. Galing doon sa ibang company. Imagine mo, parang si Ray ko ito mag-present. Ang difference na lang, Taiwanese. Tapos yung salita niya, Mandarin. Paano siya mag-present? Wala siya. Ganun na ganun. Ang nakakatawa, yung apply niya, Pinoy. Matutulog. Nakita kaya? Diba? Ang ganda nga ng story natin yun. Yung pangalan niya, Jun Baklas. Bakit Jun Baklas? Sa Taiwan kasi, yes, passport. Hindi na ginamit yung totoong passport niya. Kasi may problema. So, Baklas yung passport niya, ibang pangalan, hindi siya yun. Kaya ang sweldo niya sa Taiwan bilang factory worker, 35,000 pesos per month. Okay? Ano ginagawa niya? Mga computer sa dumabang, tagalagay siya ng chip. Okay, bawal umihi. 8 hours. Pag-iingi siya, time. Sab. Pag may tumapik sa kanya, pwede siyang umalis. Pag walang tumatapik sa kanya, ganyan siya ng ganyan. Hindi siya pwede humikab. Hindi siya pwede magkamot. Kasi pag hinito niya yung baba ng 4 na computer, hindi malalagyan ng chips. Totoo yun. Okay, sweldo niya 35,000 per month, kasama ng overtime yun, 12 oras. Ginagawa niya yung global part-time. After ng office work niya, tsaka Sabado at Linggo. Pero sa yung global, kumikita siya ng 150,000 pesos per month part-time. Sabi mo, sana nakakita, full-time job mo, 35,000. Full-time, pero part-time mo, 150,000. Ano ginawa niya? Hindi na siya bumalik ng Taiwan. May ba ano nangyari nung ating huling event, siya yung nag-testimony. Nagpakilig. Sinabi niya na yung totoong pangalan niya. Kasi hindi siya babalik ng Taiwan, babalik mo siya ng business na. Hindi na para mag-factory worker. Si Pinoy daw ng iba't-ibang mga lahi. Diba? Paggabi ng 2012, guys, good news. Tayo po yung nagbukas sa United Arab Emirates. May office tayo sa Dubai. Okay, nagbukas din tayo sa Nigeria.
Guys, Nigeria, at sinimulan na rin natin ang efforts natin sa Ghana, Africa na yan. This year, 2013, ang unang natin bubuksan, Hong Kong and Macau. Okay, within the next few months, ano pa bubuksan? Malaysia, Indonesia, Kuwait, Bahrain, Korea, bukas Korea, pa ng 2012, Korea. So marami pang bansang bubuksan, guys. Let's play with numbers. So you can have a good decision. Indonesia, sabi ko bubuksan 2013. Indonesia has 240 million population. Nigeria, kabubukas lang natin, last quarter last year, has 200 million population. Malaysia, nabubuksan this year, 30 million population. Ghana, 30 million population. Okay? So what I'm saying is, anytime lang, kung gusto ito, nabubuksan ng US mainland. Why? Kasi yung products nila sa US eh. Hindi na kinakailangan pa-approve mo, approve na din yun. In fact, Hawaii is already part of US. Nabigat si Buda. Kaya yung goal ng company, 50,000 millionaires na taga-Pilipinas, kaya. Bakit ang daming bansang bubuksan at binuksan na? Buti sana, binuksan na ibang bansa. Ano product mo? Load! Ano pa kaya yung Nigerian sa load mo? Diba? 200 million population, ilan ang Pinoy? 7,000. Minority. Nagigat si Buda. Inilinit yung product eh. Pwedeng inilinit ng Nigerians eh. So, pwede sa kanila. Nagigat si Buda. So, yung possibility na 50,000 guys, pwede. Ang nangyadang tanong, pag nangyari yung 50,000 na milyonaryo, ikaw kaya, kasama o hindi kasama? Yung iba hindi sumagot. First lesson that you can learn from me, I've been doing this kind of business for the past 15 years. May nagturo sa akin, alam niyo naman siguro story ako, I'm a doctor. I'm a full-fledged doctor. I'm a graduate of PAM. May nakakalaba ko saan ng PAM. Diba? Pamantasan ng lungsod ng mahihirap. Diba? Tuition fee ko noon, 2,500 pesos per month. Medicine. So, 2,500 per sem. Medicine. Haba ng UST during that time, 25,000 per sem. FEU, 25,000 per sem. UE, 25,000 per sem. Kami, 2,500 per sem. Lahat ng classmate ko, grabe hirap. Nakaputi kami, para kaming doktor talaga nakaputi. Tignan mo, wala kaming bagong libro. Lahat ng libro namin, Xerox. Hindi isang buong librong Xerox per chapter. Imagine nyo ako nakaputi, nag-aaral, may delay student, yung VMAC na ganyan. Okay, tapos nakasabit sa jeep. Tapos may mga papel dito sa likod ko. Bakit? Para pag traffic, yung isang chapter nasa likod ko, magre-review ko kasi may exam ako mamaya. Ganun ako kahirap nun. Why? Because my mother was just a high school public teacher. Kaya na sumagot, kapag ang nanay mo, high school public teacher, malaki sweldo hindi. Diba? Ano nga sabi sa mga teacher, matuto magtinda na kung ano-ano, tapang, lang kumisa. Why? Kasi may kakarampot ang kakarampot ang sweldo eh. Mag-medicine ako kasi sabi ko sa nanay ko, Nay, ba't ba tayo mahirap? Kasi tatay mo namatay maaga eh. 2 years old ka pa lang, namatay na yung tatay mo. Sabi ko, ibig sabihin ko si tatay, buhay pa ngayon, medyo mayaman tayo. Oo naman. Ba't ba natin si tatay? Kasi natake sa puso. Bakit natake sa puso? Kasi yung bacteria sa lalamunan, hindi nagagamot. Alam mo naman ng Pinoy. Pag uminom ng antibiotics, pag nilasata ng doktor, 2 times a day, 7 days a week, tinatapos ba yan? Pag sinabi, uminom ng 2 times a day, 7 days a week, so 21 capsules yan. Ang bibilin ba ng Pinoy, 21 capsules? Bibilang 15 muna. Minsan, siyam lang muna. Inom 3 times a day, for 3 days, okay yung pakiramdam ko. Itutuloy ba hindi na? Yun ang problema. Dahil yung mga bakterya, mas mautak kaysa sa tao. Bakit? Pag hindi mo tinuloy yan, kasi pakiramdam mo okay ka na, yung bakterya, nag-mutate. Nasasanin niya doon sa gamot na hindi mo tinapos. Sa susunod na pagkakataong iinom ka o limon, hindi na siya effective. Ang i-reseta na sa'yo ng gamot ng doktor, yung mas mataas na at mas mahal. Kaya na gusto nyo ba, pagpunta ka sa doktor, ano na ininom yung gamot dati? Pag ginainom mo na, minsan hindi na naibibigay yun, mas tataasan niya pa rin, yung mas mahal. So, ganun yung nangyari sa tatay ko. Laging merong sore throat, yung inom ng gamot, 2 days, 3 days lang, yung pala, yung bakterya,
nasira ng lalamunan, nag-mutate, nagpunta sa puso, kinain yung muscle sa puso. Kaya at the age of 44, my father died of heart attack first and last. So lumaki ako walang tatay. Himagaling ko naman nanay, hindi na nag-asawa uli. So nanay na, tatay ito, madali ba maging single parent? Lalo na kung yung nanay mo, teacher lang. Diba? Ako po yung lumaki ng walang bagong laruan. Lumaki ako ng walang bagong damit. Alam mo, nakikinig ka sa kapitbahay, kag ganun ka lang. Tapos tatawagin ka, uy, kakain na, tsaka ka uwi sa bahay nyo. Diba? Yung dating pantalon ng kuya mo, puputulong gagawin mo, pantalon din. Diba? Minsan gagawin shirt, yung tipikal na ganun. Hindi na problema yung uniform sa school. Bakit kukunin mo yung sa kuya mo? Hindi na puti. Puting. Diba? So sabi ko sa nanay ko, ganyan ba sakit na peprodent? Oo, usually nakakaalam yung doktor. So nung tinanong ko si nanay ko yan, nasa 7, 8 years old, tumatak sa utak ko, kinakailangan mag-doktor ako. Para makatulong ako sa maraming tao, ma-inform sila na kapag may ganun sakit, inumin yung gamot. Huwag yung 2 days, 3 days lang. So nag-doktor ngayon ako. Nung nakatapos ako sa PLN, pamunta sa Manila College of Medicine 1998, or past the building sa 1999, I have hospital affiliations sa Makati Med. Sikat po ba Makati Med? May clinic din ako sa Jose Reyes, sa San Lazaro, sa Hospital ng Maynila. May pasyente ako, tinanong ako, Doc, are you open to business? Sabi ko ng business yan. Dami kong pasyente. Diba? Dami nakapila. Busy ako. Doc, kailangan ko tayo na-offer ng business para hindi ka na maging busy. Hindi ko ba? May logic. O di kinansel ko yung mga clinics ko para maka-attend sa presentation. Pagpunta ko doon sa presentation sa Makati Shangri-La Hotel, sikat o hindi sikat? Diba? Pagbukas ko ng pinto, sabi ng speaker, isang bagsak, bahagsinan ako yung pinto. Sabi ko sa inyo business bakit isang bagsak? Ano to? Kulto? Diba? Pag hindi ko na malalim, binuksan ko ulit. Sabi ng speaker, dalawang bagsak, bahagsinan ako yung pinto. Sabi ko, grabe to, akala ko kanina, guni-guni ko lang, bangungot na pala to. Pag hindi ko yung malalim, binuksan ko yung pinto, pumasok na ako, ang dami umating. Halos 1,000 mahigit. Sa ballroom ng Makati Shangri-La Hotel. Sabi ko, kasi swimming to, ako nakaputi. Imagine ito suot ko ngayon. Lagyan nila ako ng korbata, tapos yung Amerikano ko gawin ng kulay puti hanggang tuhod. Nakalagay Kabantog MD Makati Med. Yung suot ko na umatag na seminar. Kasi may invitation ako, nakalagay formal. Diba? Tapos yung katabi ko naka-shorts. Sabi ko, formal. Ikaw wala natang yung invitation mo, formal. I was about to leave. Sabi ko, kayakuhan to. Natin ko yan. Pagbukas ko ng pinto palabas, dumating yung nag-imbita sa akin. Sabi sa akin, buti dumating ka. 20 kang inimbitahan ko, ikaw lang naloko ko. Sabi ko, ang ganda, lokohan pala to. During that time, 15 years ago, hindi pa ako sa cellphone. Nilabas ko yung 2 pagers ko. Sabi ko, bro, tama itong 2 pagers ko. Isa silent mode ko to. Iba vibration mode ko to. Pero once ito nag-vibrate, it only means may emergency case ako sa Makati Med. Pasensyahan tayo, aalis ka agad ako, hindi ko tatapusin yung seminar. Sabi sa okay, Dok. So I was there. Isang libre yung madad, nakatayo ako doon sa likod, skeptic. Tapos pinakaya yung speaker. Yung speaker, 15 years ago, Amerikano. Kasing edad ko lang. During that time, he was earning 20 million pesos per month. Kung ganyan kalaki yung kinikita ng speaker, maniniwala ka hindi. Maniniwala ka hindi. Di ba? Depende. Kapag hindi ka sarili makadinig ng ganyan mga figures, hindi ka maniniwala. Pero pag negosyante ka, maniniwala ka. Tama o tama? So I was there. Nandun ako sa likod, nakagawa ng tsura ko. Okay? So, lahat naman sinasabi niya, kine-question ko sa utak ko. Nung matapos yung presentation niya, nandito na ako sa harap. Lahat na sinabi ng speaker, naisulat ko na. Natandaan ko na. Kaya ko na i-present kinabukasan. Nung matapos yung speaker, palakpakan yung mga tao. Tumakbo na sa backstage yung speaker. Ako, curious ako eh. Hinabol ko yung speaker. Sabi ko, Nathan, inabot ko kami kung ganyan. Sabi ko, my name is Ed. I am a doctor by profession and I would love to learn everything that you know about the business. Can you please show me how? So natuwa sa akin, doktor, interesadong mag-business, bihira yung ganyan. Tama mo ba? So kinamayan akong ganyan. Pag kamay sa akin dyan, hinigpit ako yung pagkakakamay ko. Tapos bigla ako kinaskasabay sa ko.
Habang kinakaskas ko sa bulsa ko, sumisimangot siya, akala niya may bunyi ako. Guys, rule number 1, kapag nakakita ka ng taong successful, luminaryo, pinakwento yung buhay niya para ma-inspire ka, kamayan mo din. Tapos ibulsa mo rin. Why? Para yung swerte, nilipat naman sa iyo. Amen? Ang problema sa iba, hakamina. Pag kamay, may papagpag. So yung swerte nandiyan sa lupa, naapakan pa. Okay. Rule number 2, kapag tinatanong ka sa ikagaganda ng buhay, pagbabago na ika-i-improve ng buhay pinansyal mo, sasagot ka ng malakas at ng masigla. Nagkainga ng kibo. Bakit? Kasi may nakikinig sa taas. Inaabangan niya i-reply mo. Pag hindi ka sinagot, di ka niya pagpapalain. Tanong, gusto mo pang himamal ka masenso? Yes! Kung ba, ayaw pa sumagot eh. Gusto bang nga sa'yo? Sure. Gusto bang nga? Sure. Kaya mo, si Mr. Bean. Diba? Hindi mo maipintura mukha. Yung iba pag sinabing gusto bang milyon na kitaan, hindi makasagot ka agad. Bakit? Hindi sanay. Tama ba ba? Bakit? Masisisi na ba ako? Yung lolo ng lolo ko, empleyado. Kaya yung lolo ng lolo ko, empleyado. Kaya yung lolo ko, empleyado. Nanay tatay ko, empleyado. Kaya ako, empleyado. Ang sanay kong marinig, 10,000 per month, 20,000 per month, manager, 30, 40,000 per month. Pag sinabi mo lang 80,000, 100,000, half a million, 1 million per month, hindi na kaya i-process ng utak ko yan. Nangyayasino ba? What if lumaki ka, anak mo si Henry C? What if lumaki ka, anak ka ni Mo Shutan? Anak ka ni Dr. Ray? Yung pag nag-uusap sa bahay, musta kita mo ngayon? 4 na million lang. Ikaw, magkano kita ng kumpanya ngayon? Maliit, bumaba na 8%. Ilang million kita natin? 800 million lang. Pag lumaki ka sa isang bahay, na million na pinag-uusapan, na business, at pera kita ng business na ganito, nakita mo, 1 million, 2 million, 10 million naman, pwede o hindi pwede? Ang dali. Ang dali mag-grasp. Bakit? Kasi meron ka ng skills, meron ka ng mindset, meron ka ng character of being a businessman. Ano yun eh? Ano ba meron ka ngayon? Meron kang skills pang empleyado. Ano yung pang empleyado? AIDS. Ano? As if doing something. Ayun si boss, kailangan may ginagawa ako. Ano yung ginagawa mo? Facebook. Diba? Anong mindset mo? 20,000 per month. Kinsenas katapusan, 10,000 bawasan na lahat na ibawas. Anong karakter ng pagiging empleyado? Alas 7 pasok, kinakaya alas 5 gising na. Diba excited ka sa alas 12 para mag-break? Excited ka sa alas 5 para mag-bandy clock, makaalis na kagad. Tama o tama? Ang negosyante, hindi ganun. Ang negosyante, kahit tapos na yung oras ng trabaho, nandiyan pa rin, bakit business ko na ito eh. Anong mindset ng negosyante? Kitaan dito milyon araw-araw. Kaya kung ikaw nagugulat ka sa milyon kitaan, huwag kang mag-alala. Normal yan, bakit? Utak empleyado ko eh. Masakit ba? Hindi, normal yun. Ang tanong, kapag ikaw utak empleyado, aasenso hindi. Diba? Sa buong Pilipinas, ano yung umaasenso? Negosyante, empleyado. Sino na kotse? Empleyado, negosyante. Sino yung lagi naglalakad ng pera? Empleyado, negosyante. Sino ba ang sa utang? Empleyado, negosyante. Isipin nyo, alam niyo naman pala sagot eh. Alam niyo naman pala yung sagot na empleyado, walang asenso, naglalakad, walang kotse. Ba't gusto mo parang mag-empleyado? Ito alam namin. Alam mo na yung global yun. Start of the year. Green is the color of 2013. Kay emerald green to be exact. It's the year of the snake. Ang snake, risky ba ang snake? Risky na, baka tuklanin ka yan. Ano ibig sabihin mo? This year is the year for the risk takers. Ibig sabihin, mag-take ka ng risk. Take some risk. Hindi naman half a million na invest mo sa company. Hindi nga 50,000, 8,000, 24,000, 3 years. Manageable. Benta mo lahat ng products na binalik sa'yo. Nagigets mo ba? The problem is some other people, they don't want to take risks. They want to feel safe. At least sa trabaho ko doon, kaya may gawin ako o wala, may 10,000, 12,000, 15,000 ako. Tama mo ba?
I-google niyo, may bagong libro akong binabasa. Risky is the New Safe by Randy Gage. Risky is the New Safe. Ano ba ibig sabihin? Iba sa inyo, 10 years sa trabaho, 20 years sa trabaho. Isipin nyo, kung kayo yung may-ari ng kumpanya pinagtatrabaho nyo, pwede kayong maghanap ng kapalit ba sa trabaho nyo? Pwede ba? Pwede? Pwede ba yung ihanap na kapalit, sweldohan ng mas mababa kung sa tinatanggap nyo? Pwede ba yun? Ibig sabihin, pwede kang matanggal. May alam na akong company, hindi ko nababanggitin. Toyota yun. Dahil sa iyo, nagsara sila ng planta. Around 3,000 to 5,000 na wala ng trabaho. Bakit? Abi, ang taas ng cost ng mag-assemble. Nagkaroon ng program ng gobyerno. Binaba yung import tax. So sabi ng Toyota Philippines, mag-import na lang tayo from Thailand. Pag i-import natin from Thailand, assembled ng gagawin dito, bubinta na lang natin. Mas nakakamura tayo kaysa mag-employ tayo ng 5,000 empleyado na magdidikit-dikit at mag-assemble ng kotse. Available is business. Pag mas malaking overhead expense o expenses sa mga trabahador, tatanggalin yan. So yung sinasabi ng safe, risky na pala ngayon. Ano ang safe? Hindi lang yun. Bakit? Sino pag ikaw distributor na in global, sino may control ng pagkita mo in global ba? Hindi. Sino may control? Ikaw. Gusto mo kumita ng malaki, hinataw ka. Gusto mo kumita ng malaki, desisyon mo yun, magbenta ka ng marami. Mag-recruit ka ng marami. Nagigets mo ba? Yung desisyon to earn so much, it's up to you. It's not up to the employer. Yung employer mo, magpakasipag ka man, triple yan, i-times 10 mo sipag mo, sweldo mo, ganun pa rin. Tama. Next year, may increase ka, 5%. Habang ang cost of living, tumaas ng 8%. Lugi ka pa. So what we're doing right now is we're teaching each and every one of you na maging utak negosyante. Huwag na po tayo lumayo. Ang mga Pinoy, kakatok mo na ako kasi may masasaktan mga magulang. Magulang din po ako. Ano sabi ng mga magulang ng mga Pinoy? Anak, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Tama po yun. Galingan mo sa pag-aaral mo, kailangan meron kang mataas na grades. Pag ikaw nakatapos, mag-apply ka ng trabaho. Mga in-check, paano magsalita, mag-send in-check. Anak, ikaw aral, ikaw hindi aral, pagtapos ikaw hawak. Negosyo. Ang mga Pinoy, pag graduate, 100% yan, maghahanap ng trabaho. Ang mga Chinese, kaya trabaho kayo, hawak, negosyo. Pag na tayo lumayo sa Pilipinas, sino mas mayaman? Pinoy in-check. Bakit? Kasi mga in-check, utak, negosyante. Mga Pinoy utak, empleyado. So, i-adapt natin yung utak ng in-check. Ba't business ba pag business to? Ikaw ang boss. Ano product mo? Pre-receive na. Paano kita? Pre-receive na. Gagawin mo na lang. Hindi ka na mag-iisip. Gagawin mo na lang yung pinagagawa namin. Mas madali ba ba yan? Yes. Mindset. It's a mindset. Palibasa, bago sa ito, kaya hindi ka sanay. Anything that is new, hindi ka sanay. Parang paghalik lang yun eh. Yung first kiss, gusto ba yung first kiss? Imagine yung first kiss mo, paano kung humalik? Nangabos ko ba yung dila ko? Pipikit ba ako? Kasi nakita ko sa TV, yung babae, pag humalik, tumataas yung paa. Diba yung first kiss mo, na-imagine mo ba kung paano maginawa? Diba, kinakabahan ka, nalalamig ka, diba pinagpapawisan mo kami, paano ko gagawin ito? Dila ba muna? O lips? Hindi mo yan eh. Anything that is new, you're afraid. Anything that is new, hindi ka sigurado. Parang pagdadrive, pag hindi marunong mag-drive, ano ba? Brake ba muna? Cambio ba? Clutch ba? Gas? Nakakalito eh. Lalo na pag may clutch, minsan namamatayan ka kasi dapat pala nakapundot yung paano sa clutch. Tama mo ba? Pero tignan mo yung jeep driver. Manual yun ha. Kumukuha ng bayad, nakukompute niya ba yung isusok Alam niya kung sa sino yung sumakay kanina pat hindi nagbabayad. Alam niya kung sino yung nagbayad pero kulang. Alam niya yung nakasabit. At naghahanap pa ng sexing pasahero. At pag ginigit niya pa kulang sa tabi niya. Siyempre mo lahat na pagsasabing-sabay niya. Samantalang kapag hindi na ka magdadrive, ang hirap. Pero pag sanay ka na, ay, nagtitext pa mo yan, nagsusukli pa. Diba, minsan, may nahalikin pa. Nagiging sabi niya, anything that is new, it's hard to believe. Anything that is new, it's hard to do. Pero once, sinilayan mo na, at yun lang pala yun. Yun lang pala yun.
Once nalaman mo na yung skills, ganito pala gagawin ko. Once nalaman mo pala yung mindset, ito lang pala dapat kong isipin. Once you develop the character, ito pala dapat ang aking pinaninindigan. Business principles. Prinsipyo na yun eh. Madali na lang yan. Guys, I'd like to end this story about the mindset. His doctor ako, there's a doctor sa London Hospital. One day, kumita siya ng 3,000 pesos, kakakonsulta, 3,000 pesos ang 1,000, 2,000, 3,000, hawakas, kumita ko 3,000. Itig 1,000. Kakabilang mo ng 3,000, nilipad yung 1,000. Sinulak mo sa invernal. Ginawa niya, lumuhod siya, kinuha niya yung 1,000, hindi niya nakuha. Kumuha siya ng stick, sinundot-sundot niya, hindi niya nakuha, na bad trip siya. After a few minutes, you walk away, diba? Ikitayo naman kita bukas, pero yung stick na malo. From afar, meron tayo siyang pasyente sa outpatient department. Sabi niya, si doktor yun ah. Ba't nakalihot? Pumunta yung baliw. Yung perang dok, ayun, hindi niya nakakuha. Nakita niya yung stick, lumuhotin siya. Hindi niya nakuha yung baliw, lumumaya ng bubble gum. Kaya gagawin ko, yung bubble gum, dinikit mo sa stick. Tapos sinundot yung 1,000 bill, dinikit. Paghatak na sila na. Nagsisigaw sa 1,000 ako, 1,000 ako. Ayun, doktor, narinig pa niya. Kasi pala yung boses na yun, napagpapay pasyente ko. Yung baliw, wala ko ngayon sa iyo. Tinakbo niya, baliw, paano ka nakarinig yung baliw ka? Sabi ng baliw, baliw ako, pero hindi ako tanga. Ano ba ang moral lesson doon? Pinapatawa ko lang kayo. The moral lesson is this. For some other people, yung negosyo natin, kabaliwan. Anong negosyo? Sila lang dyan ka pa. Anong negosyo yun? Pagdating lang, saan yung tuwan? Saan yung grabe? Diba? For some other people, kabaliwan to. Diba? Harap kasi sa labi, payaman ka, payaman. For some other people, kalokohan to. Masasabi lang naman, okay lang iturig mong kabaliwan to. Kung sa kabaliwan nito, dito mababago buhay mo. Kung sa kabaliwan nito, dito ka makakabili ng kotse. Kung sa kabaliwan nito, dito mabutipad lahat ng pangarap mo, okay lang magpakabaliw. Tama o tama? Yung iba, ano kabaliwan? Gigising ng alas 6 ng umaga. Magkakape, mabilis lang. Bagong ligo, ang bango-bango, papasok sa MRT. Diba, siksikan, paglabas, ang bagong lahasa. Tatakbo, magbabantik na. Gagawa-gawa, alas 12 lunch. Babalik ko yung alauna. Break time lang alas 10. Alas 5, nag-aabang na alas 5 para magbantik lang palabas. Uuwi na. Pagdating sa bahay, telenovela. Bukas, ganun naman. Walang ipon for the next 40 years. After 45 years, retired at the age of 65, walang pera. Ano kayong gagawin kong trabaho? Para sa iba, yun ang normal. Normal na walang kotse. Normal na pagtanong mo, yung pangarap mo, wala akong pangarap, normal sa kanila yun. Gusto mo magbakasyon sa Hawaii? Ay, wala akong ganyan, hindi ko kaya yun. Normal yun. For some other people, normal yung may utang, normal yung bawa sa credit card debts, normal yung mga bumbay, yung ganito kabaliwan. Sa amin, yes, kabaliwan itong ginagawa namin. Why? Kasi kung sa kabaliwan ito, dito mababago buhay mo, lahat tayo magpakabaliw na lang. On that note, guys, we're inviting you na magpakabaliw. Diba, tomorrow, ituturo namin kung paano pa kayo lalong maging baliw sa ating MDO 7 o'clock, Brian Olympian. Okay? So dito, step by step, tuturuan ka namin. We're gonna show you how each and every process to accomplish your goals. Every step of the way. Because we know for a fact, we Filipinos, we can go global. And we can prove to the world that we can be the first Filipino, 100% Filipino-owned company that can really go global by conquering every country there is to penetrate. Thank you very much for the wonderful audience. God bless all of us.